naimbag nga bigat tayo amin, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa ating page o YouTube channel. So this time, ibabahagi ko ang aking huling talakayan, reaksyon at opinyon hinggil pa rin doon sa nahuli, nakumpiska at na-dispose na maraming itlog dyan sa lungsod ng San Fernando, La Union na pag-aari ni Mang Carmelo Aguinaldo, Tubong Tangki, San Fernando City, ngem agdama nga agindeg ita ijay Tayog, Pangasinan. Isa siyang mangangalakal ng almost a year dyan sa SFC Public Market. Ta isumutiin bagana ijay video kung saan isinalaysay niya yung pangyayari. So, at least magkakaroon na tayo ng closure na talakayan dito sa issue. Sapagkat narinig na natin yung side ni Mang Carmelo and at the same time nabasa naman natin yung press statement ng provincial government of La Union. So, unaan tayo jay statement ni Mang Carmelo na bibigyan ng reaksyon at opinion. So, kuna na alas 5 ti bigat ket adda tao nga hanyang mabigbig nga imay ng ala ng dawat ja permit na. Kanuman pay hanan na kayo uniforme intin lata ta kompleto garod, di ba? He was optimistic na walang problema dahil kompleto. Then kalpasan na data, kalpasan ti sa magmamano nga oras adda simangpot nga taga LGU palingki. Ket kinita da jay permit na inpakita na inbagada kano garod nya kompleto mat ngem apay nga ita na bypass da pay lang. In other words, dinala na doon sa taas, umakyat doon sa provincial government yung problema. So kaslati kahit na nga ilawlawag ni Mang Carmelo awan ti kinalaman na ti city government sa isumuti ko panakaibaga na. Then admittedly adda violation na ta numan pay awan ti direkta nga inbaga nga sobra jela ko na ngem imbaga na nga pinagmultada nagbayad no tapno laeng saan nga ma-impound mo jay truck nga inusar na no, which was he did nagmulta yun. So isugaron niya ko na nang no bilang ada ko maproblema akat ipinabalik na lang sa kanya sa Pangasinan yung itlog kahit iskortan pa siya. So yun yung ano niya yun yung kanyang idinagdag. Din yung huli humihinga siya ng tulong kasi siyempre saan ba siya humihingi ng tulong? DILG, ombudsman, o sa lahat ng kinaukulan para siya ay tulungan. So balikan natin yung misdeclaration. Ito ang masasabi natin dyan. No. Sa experience ko ng dekada-dekada sa industriya ng seguridad, security, kung saan ang napakarami kong nahawakang kliyente, mga high-end condos, mga planta, napakarami dyan sa Kamaynilaan at Region 4. Hindi lang iisang beses na siguro mahigit 100 na sabihin natin na may mga ganitong kaso na na-encounter ng ating mga bata. Kasi sa security may encounter mo yan, yung misdeclaration. Hindi talaga tugma. Pero siyempre private ito, hindi naman sa gobyerno. Pero kadalasan kasi pag ganyan talagang pinagmumulta lang o kung hindi hindi na pinapatuloy. Pero ang punto ko dito is yung misdeclaration, ijay sobra nga pa nang i-declare
ti kalakal ket normal datang ang pasamak. No siyempre adalat tamot agilusot. Pero kaya nga yun nga yung trabaho ng mga security, di ba? Kagaya niyan, di ba? Sa kaso ng itlog, di ba? Kaya nga meron tayong animal quarantine, di ba? Sa mga checkpoint. Yan yung trabaho nila eh. Kaya nga meron tayong mga inspector diyan sa palengke. Yun yung trabaho nila. No, to determine kung eksakto yung nasa manifesto ng delivery. No, pero at least ang ibig kong ipaliwanag dito is normal yan sa mga transaction. Even dyan sa palengke, kasi siyempre ang dami nating tropang negosyante sa buy and sell. At saka, sige, sabihin na natin dyan sa itlog na yan. Normal yan na ginagawa. Kasi kaya nangyari yan, no? 9,000 yung nasa papel. Meaning, no, yun yung talagang pinakamalaking ano niya, suki niya dyan, sinusuplayan niya. Dito sa palengke San Fernando. Dagijay 21,000 nga remaining nga haan niya deklarado iji papel ket ito suspitsak ta sigunti pa nakaamok ken experience ko dagitay order dita palengke nga tingi-tingi dagitay sa 1,000 nga order isu ka po nga kasjay tinapasamak di ba nga sobra ti itlog nga deliver. Hindi siya tugma doon sa delivery receipt. Ngam data aramiden nga talagat negosyante na ita. Siyempre ti rason da piyala nga sukat tigas, di ba? At saka siyempre wala nga meron na nga silang sinuplayan na main. Kumbaga yun yung talagang regular na sukin nila na dinideliveran. Yung mga side bit, yun yung mga order na bigla-bigla. Yan yun. No? Kaya nagsobra. Na sana minsan kailangan na rin nating intindihin. No? Pero ako, yung pagkahuli, talagang commendable ang ginawa ng provincial veterinarian. No? Talagang kahanga-hanga dahil siyempre nagawa nilang i-discover yung nasabing paglabsing ng municipal ordinance, di ba? Kaya let us commend them for that matter. No? Nahuli nga eh, di ba? Birang mangyari yun. So, ganon. Pero yun yung side naman ni Mang Carmelo. Pero again, siyempre nahuli, lumabag siya sa ordinansa, wala tayong masasabi doon. Now, doon naman sa nagpapatulong siya sa DILG, ang opinion ko dito, talagang naniniwala siya sa sarili niya na kaya niyang lusutan. Diba? Wala siyang ginawa. Naniniwala siya sa sarili niya na yung mga itlog na panindan niya ay fresh. Diba? Na hindi kagaya doon sa sinasabi ng kabilang panig na suspected na apektado ng avian influenza. Yun yata yung bird flu na tinatawag, kaya kinumpis ka. Isugaro niya ibagbaga ni Mang Aguinaldo na dapat isubli dala kumangkin iso. So yun, kasi hindi mananawagan yan sa taas kung alam niya na talagang siya lang ang nagkamali. Kasi mapupuruhan siya lalo siyang pagagalitan, no? Alam niya talaga na meron siyang malaking katwiran. So anyway, nandyan na yan. Now, dito naman pag-uusapan natin yung action taken ng provincial veterinarian. Na ito yung uulitin ko dito maraming reaction ng tao kasi bilang mamamayan, bilang consumer, nasakit nga kitkitaan tayo nga ibulubuleng dalatan di itlog nga makan. Siyempre, ada gamin di ti common term na dalakot, nagsayang meten. Nagkado nga pangitidanda nga agkas kasapulan. Di ba? Inte dalata ko man di provincial jail, wano dagitay charitable institution.
At napakinabangan pa, hindi yung ganyan. No, tirigat ti panagbiagtat ta, dapat akit ko haan ko mga kasjay nga ragos. Diba? Sa legal aspect naman, alam naman natin, no? Alam din natin ng ating mga kababayan na kung suspected man na apektado ng bird flu o yun nga, avian influenza, yung mga nasabing itlog, di ba ang proper way doon na inaramid na binaganda, di ba? Kasi right ni Mang Carmelo to be informed, di ba? Binaganda, ops, dahito yung kasom tatang, dahito itlog mo. Inspeksyonan tayo, tada problema, taapay gamin nga mo nga indeclare. Kahit nga sa awon mo indeclare, there's something wrong, di ba? With those eggs, kaya inspeksyonan tayo. Kasi kuma, kat inspeksyon kahamot nga maala rata ti may isang aldaw, maala nga taaya po. Dagiti makamo. Ngam naman pa ino kasta, kasya tinapasamak. Not tinest, di ba? Pag dumating na yung resulta, sa kanila sasabihin kay Mang Carmelo na, oh, yung mga itlog mo, positive na hindi safe for consumption kasi apektado ng bird flu. Di ba? Tapos, sabihan siya, dahil dyan, hindi mo na pipiling iuwi ito. I-dispose na lang natin. Kung gusto mo, pumunta ka para makita mo. Kasi karapatan niya naman yun. Panindan niya yun eh. Di ba? Kasi kumatin naramid ti dagiti masaknan niya opisyalis nga umaksyon dita nga kaso. Nga maamot, sinulkat da, isugarod nga na-deprive di right ni Mang Carmelo. Di ba? Bilang negosyante at bilang mamamayan. Gaputahin bagaran, basta-basta ayaw mo mamati ti tao mo, disclosure nga inbagaran nga suspected, kaawam mo ti ebidensya. Dapat ako adain pakita da nga ebidensya. Di ba? Public record ang tawag doon. Na, that all of the public are entitled to see. Kung gusto nilang makita. Yun ang hindi kasi nagawa. Kaya po ni question. Tapos the manner na dispose. Siyempre hamang nga kasjete agi dispose. Kakabsat, kasyasat, di ba? Apo nga masuknan. Di ba ti panagi-dispose kaslagaro tayo na ibaga tayo may isang nagkomento dapat agad inkalida, insalansan da inkalida. Tapnuhan ng labsingan mo di health protocol. Nga hamat tayo bala-balang daratan, di garo tinasakit niya makit kita. Nga nakaalat ko simpat siya ti tao. Diya iti ko may isang haan niya maaksiptar dagiti kakailian tayo nga mang buy-buya iti video. So yun yung nakita natin na isa pang problema. No, improper yung let's say sabihin nating positive nga na apektado ng ganong virus. Di i-dispose ng maayos at mahusay para hindi maka-apekto sa health ng publiko. Eh hindi naman natin nakita eh. Yun yung nakita natin na pagkakamali. Sabi na natin pagkakamali kasi yun naman talaga eh. Masakit pero kailangan nating tanggapin. Di ba? And then doon naman sa last part no, na reaction ko at komento ko dito sa action taken ng provincial government. Bakit nakuhanan ng video? 'Di ba? Yun yung wala naman sanang problema yan kung wala sanang video tapos ng issue. Bakit nakuhanan? Saan ba talaga dinispose? Doon ba sa publiko o doon na sa safe na lugar? Sa compound na kung saan nagdi-dispose, 'di ba? Gamin no ijay
public area nga indisposed kat na videoan, ang ibig sabihin nun, may mga tao, concerned citizen, na ayaw. Di ba? Nakita nila na hindi dapat yun. Kaya nga binidyohan para maisumbong. Di ba? Now, kung doon naman, sa loob na ng compound, let's say, sa imbakan ng Provincial Veterinary Office, bakit may naghudas? Di ba? Kasi, paano makukuhanan ng video yun kung walang naghudas? Di ba? Meron. And for that matter, kaya may naghudas doon, may kumuha ng video, alam niya na mali yung ginawa ng kanyang mga tropa. No? Improper. Na konsensya. Yun yung ano, pero opinion lang naman natin ito. Kasi wala naman bakit maglilik ang video? Di ba? Na hindi dapat. Yun ang ano niyan pinaka-crucial No? Kahit ganun sana na mali yung diskarte nila, questionable yung diskarte nila, wala sana yan kung walang nag-click na video. Mayroon Yun yung problema. Kaya masisisi ba natin ang ating mga kababayan na nagkukomento ng kung ano-ano na dyan, hindi naman tayo pare-parehas ng interpretasyon. Di ba? Kasi lumabas ang video. Yun yung masakit dito. Kaya nga tayo din, di ba? Nagbibigay na ng talakayan kung tutuusin. Hindi naman na natin yan, pagkikialaman kasi unang-una hindi naman natin bagamat related sa trabaho natin kasi siyempre trabaho natin maghayag ng katotohanan, di ba? Bilang isang media practitioner at bilang citizen, di ba? Ng ating bansa. Siyempre nakita natin na mali. There's something wrong with the process. Kaya siyempre ihahayag natin para ipapaalam doon sa kinauukulan, di ba? Hindi ito pambabatikos, pero siyempre at least kasi, 'di ba, sa pamamagitan nito malaman ng mga kinauukulan ang kanilang mga gaps or lapses, 'di ba? For possible improvement in the future. Kung pakikinggan yung ating sinabi, 'di ba? Kung hindi naman, so be it. Sila naman yung accountable dito, hindi naman tayo, 'di ba? Pero siyempre, gaya ng sinabi ko, trabaho din natin ibunyag kung ano yung nakikita natin problema. Kaya nandito tayo. Kaya nga doon sa una natin vlog, nabanggit natin na kung meron naman silang kasagutan doon sa atin, kung if ever na makarating sa kanila, we are open to any communication para maihayag din natin. Pero since nabasa din naman natin yung press statement, napanood na rin naman natin yung kanilang video, kaya ito ngayon, nagbigay na tayo ng reaction at opinion. So, nandyan na yan, manalangin na lang tayo, kasi ang kinakatakutan ko kasi dito is yung epekto ng nasabing, yung kaso ni Mang Carmelo, nandyan na yan Yung epekto kasi, batay doon sa nangyari. Kasi mayroong posibleng epekto yan, gaya ng sinabi ko. Diba yung business relationship, yung kalakalan ng taga Pangasinan at taga La Union. Alam naman natin, nagpapalitan yan. Diba? What if, kung may taga Pangasinan din doon na iba ang isip. Diba? Doon sa palengke, halimbawa sa Lingayen. Yan, madalas na pinupuntahan natin yan, Lingayen, o kung hindi, Ordanita. Kung identified kang taga La Union ka, ibubuliin ka din doon dahil doon sa nangyari. Hopefully, huwag naman, Huwag naman sanang mangyari. Pero siyempre, possibilities kasi yung binabanggit natin. Siyempre, hanggat kahit paano, siyempre, ayaw natin na maapektuhan yung relationship ng bawat mga ngalakal. Kasi magkakatabi tayo Diba? Napakahalaga kasi yung natin. Pagdating sa kalakalan, yung kooperasyon, collaboration ng, siyempre, Pangasinense at saka Ilocano. Okay, so tapos na. Dito na magwawakas yung ating talakayan, reaction at opinion hinggil sa kasong ito. Hanggang sa muli.